isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya. Kamusta na kayo, aking mga kaibigan at kapatid? Sana ay marami tayong natutunan sa ilang pagtitipon na nagkaroon tayo at nag-aral patungkol sa dalawang napaka-importanteng paksa at importanteng bagay para sa atin. Yan ay ang tungkol sa pamilya at sa pera. Kaya gaya ng ginawa natin para sa dalawang paksa, ang pamilya at pera, tayo ay muli mag-aaral patungkol naman sa pananampalataya ng 8 sessions. Pananampalataya na siyang pinaka-importante sa lahat. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, excited naman ako, pero bago yan, tayo muna ay magsimula sa isang panalangin. Dakilang Diyos, muli salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang magsama-sama, upang makapag-aral muli ng iyong salita, lalo na po patungkol sa pananampalataya. Ang aming pong dalangin, na samahan mo kami at bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan na ang lahat po ng aming mapapag-aralan, ito po ay aming maipamuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Lahat tayo ay naghahangad ng maayos na pamilya. Ako, yan ang gusto ko. At para matugunan natin ang kanilang pangangailangan at mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan, lalo na sa mga magulang, ay kailangan din natin ng pera at kumita ng pera. Pero kahit buong lakas at galing ang ibigay natin, isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya. Pananampalataya na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Bakit ba mahalaga ang pananampalataya? Kailangan natin ng matibay na pananampalataya upang kahit tayo ay dumaan sa matitinding pagsubok ng buhay, mananatili pa rin tayong nasa Panginoon at mamumuhay ng tama at ayon sa Kanyang kalooban. Tandaan po natin, ang pagsubok ng buhay, walang exemption po yan. Walang pinipili, matanda or bata, siguradong lahat tayo ay dadaan sa pagsubok. Kaya, kailangan natin ang pananampalataya. Hindi lamang ho yan, kailangan din natin ang matibay at malalim na pananampalataya sa Panginoon upang magabayan tayo kung paano ba kumita sa tamang paraan o ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan din natin ng matibay na pananampalataya upang anuman ang maabot natin o maging successful man tayo in the future ay hindi tayo maliligaw ng landas. Bakit naman maliligaw ng landas kung ang hangad lang naman natin ay maging matagumpay sa buhay? Because ang normal tendency natin ay mabilis tayong maimpluwensyahan ng kaaway ni Taning at mabilis din tayong mahila ng mundo. Isang magandang halimbawa ay si Pedro na dinisipulo mismo ng Panginoon. Sa aklat ng Lucas chapter 22, ang sabi rito, verses 31 to 32, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya. At sabi ng Panginoon, kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. In verses 33 at 34, sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. What can we learn from the story and life of Peter? Imagine, 3 years na kasama ang Panginoon. 3 years na dinidisciple ng Panginoon. Na-witness din ni Pedro ang mga miracles na pinerform ng Panginoon at sa kabila noon, bumagsak pa rin. Why? Dahil sa complacency. Naging pabaya at naging kampante o naging mayabang. Isipin ninyo, sabi pa ni Peter, Lord, kung makulong ka, sama ako.
hanggang kamatayan, sama pa rin ako. But si Peter ended up denying Jesus how many times? 3 times. Ganyan din ang pwedeng mangyari sa atin. Kapag hindi tayo naging maingat o tayo ay naging kampante, pwede rin natin, pag hindi naglaon, lalo na kapag tayo naging successful, na i-deny at talikuran natin ang Panginoon. Pero, in fact, alam ng Panginoon na babagsak si Peter. Kaya nga, in verse 32, ang sabi niya, Peter, kapag nagbalik loob ka o kung nagsisi ka, ang gawin mo, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ibig sabihin, kung si Pedro ay binigyan ng pagkakataon, tayo din, kung maligaw man tayo, ang relasyon at pananampalataya natin sa Panginoon ang magbabalik sa Kanya at magdadala sa atin muli tungo sa tamang buhay. Kaya magandang paalala sa ating lahat. Tandaan ninyo na tayo bilang mga anak, nais ng Diyos na tayo ay Kanyang pagpalain at alam niya na ang desire naman talaga natin ay umasenso. Walang masama, let's just make sure as we pursue success at kung maabot man natin ang ating pangarap, wag na wag nating tatalikuran or i-deny gaya ni Pedro ang Panginoon. Ano nga ba ang dapat nating gawin upang hindi mahulog at tumalikod sa Diyos? Patuloy nating pagtibayin ang relasyon sa Kanya and as a result, magkakaroon tayo ng matibay na pananampalataya. That's why, for this session, pag-uusapan muna natin, ano nga ba ang kahulugan ng pananampalataya? Pananampalataya, ano ang pumapasok sa isip mo kung naririnig mo ang salitang pananampalataya? Sa iba, sinasabi nila, pananampalataya, relihiyon yan. Sa iba, sinasabi nila, pananampalataya, hindi ba patungkol sa Diyos yan o yan ay tungkol sa simbahan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Sa simpleng paliwanag, ang paniniwala o pananampalataya sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng lubos o ganap na pagtitiwala sa Kanya lamang. Yung pananampalataya na hindi sa ibang bagay kung hindi sa ating Panginoong Hesus. That's why sa Awit chapter 20 verse 7, mayroong umaasa sa karwahing pandigma at mayroon din namang sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Ibig sabihin, meron pala at posible pala na ang mga tao ay magtiwala o manampalataya hindi sa Diyos kung hindi sa ibang bagay o maging sa ibang tao. Kaya maganda yung contrast doon sa sinabi ng psalmist. Kung kayo ay nagtitiwala sa armas o gamit pandigma, ako, ang pananalig ko ay sa Diyos lamang. May mga tao na ang dependence ay nasa magulang kahit may asawa na. Yung iba, ang kanilang dependence o pananalig ay sa mga taong mayayaman o sa mga maimpluwensyang tao. Kaya nga merong iba nagdididikit sa mga taong merong posisyon o may kapangyarihan. In fact, meron din namang ibang mga tao na wala sa magulang, wala sa mayaman o wala sa makapangyarihan ang kanilang pananalig kung hindi sa kanilang mga sarili. Ang tawag doon ay self-reliance or self-dependence. Medyo kampante sila sa sarili nilang lakas at galing. Ang tanong, ikaw ba kapatid? Sa pagkakataong ito, masasabi mo ba na lubos ang pagtitiwala at pananampalataya mo sa Panginoon o parang sabi nga nila, coke lang? Sakto lang dahil alam natin na sa sarili natin, hindi pa talaga ganoong kaganap ang ating pananampalataya sa Kanya at mas madalas nasa ibang tao o bagay ang ating dependence. Ano ba ang posibleng bunga ng kawalan ng tiwala o pananampalataya sa Panginoon? Alam ninyo, maganda yung paliwanag sa aklat ng Jeremias chapter 17. In verses 5 and 6, sabi rito, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang
mabuting mangyayari sa kanya. Alam ninyo, from that passage na binasa natin, sinasabi mismo ng Diyos na hindi niya palalampasin ang ganitong bagay dahil ito ay isang paglapastangan o malaking insulto para sa kanya bilang makapangyarihan Diyos na siyang naglalang at pinagmulan ng lahat ng bagay at maging ng ating mga buhay. In verse 5, anong sabi niya? Susumpain ko ang sinuman na tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Can you just imagine? Sinasabi niya, bakit ka nga naman magtitiwala sa isang bagay na mamamatay din? Sa isang tao na nilalang lang din ng ating Diyos. Susumpain niya, hindi pagpapalain, at ang mabigat ay parurusahan ng Diyos. Ayon sa kanyang salita, ang lahat ng tumatalikod sa kanya. Tumalikod o nagtaksil sa kanya dahil malaking insulto, muli, para sa makapangyarihan Diyos na ang tiwala natin ay sa isang tao din na kanya lang nilikha. And in verse 6, ang sabi dito, ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyong maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. In other words, very clear ang sinabi dito. Kapag tayo ay tumalikod sa Diyos, nagtaksil sa Kanya at nagtiwala sa anumang bagay o sa ibang tao, we will experience a cursed life or miserable life o buhay na punong-puno ng paghihirap at pighati. Ang tanong mga kapatid, may panahon ba sa inyong buhay o baka naman ngayon sa pangkasalukuyan ay dumadaan ka sa pagsubok o pighati bunga ng kawalan ng pananampalataya sa Panginoon? O di kaya naman pwede rin na ikaw ay nakagawa o nakakagawa ng bagay na pinangungunahan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng bagay na hindi ayon sa kanyang utos, ayon sa kanyang kalooban, at ayon sa kanyang kapamaraanan. Alam ba ninyo kung bakit? Tayong mga tao by nature, matitigas ang ating mga ulo. By nature, mahirap tayong sumunod. Makasarili yung gusto natin ang ating pinipilit at mapagmarunong tayo kaya lagi nating pinapangunahan ang Diyos. Mag-isip-isip tayo mga kapatid. Hanggang hindi pa huli, pwede tayong lumapit muli sa Panginoon at humingi ng tulong. Tandaan po ninyo, hindi nilayo ng Diyos na tayong kanyang mga anak ay mamuhay na miserable. Kaya sinasabi niya sa Jeremias chapter 17 verses 7 to 8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa daw sa Kanya. In verse 8, katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian. Berde pa rin daw ang mga dahon nito kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Sa verses 7 and 8, inilalarawan mismo ng Diyos ang magiging katayuan ng sinumang mananampalataya sa Kanya. At yan naman ang ating pag-uusapan sa susunod na sesyon, ang pagpapala sa ating pananampalataya. Kita-kita tayong muli sa susunod natin sesyon. Tayo po ay muling manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa mga aral na iyo pong patuloy na tinuturo sa amin. Salamat, Panginoon, na napag-usapan po namin ang kahalagahan ng pananampalataya at aming pong ibigay ang aming pagtitiwala sa inyo. Dalangin po namin na sa aming pong pag-uusap, tulungan mo kami na magkaroon ng pagpapakumbaba, na maging malinaw sa amin ang mga bagay na ituturo mo at mga bagay na nais mong baguhin sa aming mga buhay upang ang aming pananampalataya sa iyo ay maging ganap. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya.